Marahil ang pagkakaiba ng oras sa Abu Dhabi ay isang faktor, ngunit ang Team USA ay nagkaroon ng mas dikit na laro laban sa Australia nitong Martes kaysa sa inaasahan ng marami. Sa huli, nanalo ang mga Amerikano 98-92, ngunit ang team ng Australia na may ilang NBA players ay nagpakita ng kahangahangang laban sa kanilang exhibition matchup sa Etihad Arena. Si Jock Landale ay nagtala ng 20 points na may 7 rebounds at 6 na assists, habang si Josh Giddey ay nagtala ng 17 points, 8 rebounds at 7 assists. Si Dyson Daniels ay dumagdag ng 14 points. Ito ay isang 4 na puntos na laro na may natitirang 30 seconds bago tinapos ni Devin Booker ang laro sa pamamagitan ng isang jumper sa lane at 2 free throws sa dulo. Si Tyrese Haliburton din ay tumama ng 2 clutch na 3-pointers upang malimit ang Australia na mabawasan ang agwat sa 2 puntos o matay ang score. Ang Australia ay naging mahirap na kalaban para sa mga Amerikano noon pa, nanalo sa mga exhibition contests noong 2019 at 2021. Si Landale ay nagtatagumpay sa loob, habang ang mga guard ng Australia ay madalas na nakakapuntos sa pagdadrive papunta sa basket. Pinangunahan ni Anthony Davis ang Team USA na may 17 points, 14 rebounds at 2 blocks sa isang dominating performance sa paint. Hanggang sa huling bahagi, mukhang si Anthony Edwards ang mangunguna sa mga Amerikano at itatatag ang sarili bilang number 1 option. Nagtala siya ng 14 points na tumama ng 3 of 5 sa 3-point shots. Bilang isang team, ang USA ay nakapag-shoot ng 41% mula sa 3-point range. Sa huli nagtapos si Booker ahead ni Edwards sa kanyang mga late baskets, nagtala ng 16 points. Sina LeBron James, Joel Embiid at Bam Adebayo ang bawat isa ay nagtala ng 10 points. Pinangunahan ni Jason Tatum ang Team USA na may 5 assists. Gayunpaman ang 18 turnovers ay nagpakita na ang mga manlalaro na ito ay patuloy pa ring natututo kung paano maglaro ng magkakasama na nagdudulot ng mga pagkakamali na maaaring maging advantage ng mga kalaban. Si Kevin Durant ay hindi naglaro sa kanyang ikalawang sunod na exhibition game na muli ay hindi nakapaglaro dahil sa calf injury. Sinabi ni head coach Steve Kerr sa mga reporters noong Sabado na ang plano ay bantayan si Durant araw-araw at gamitin ang susunod na ilang linggo bago gumawa ng desisyon sa roster. Ang team ay nawalan na ng Kawhi Leonard at pinalitan siya ni Derrick White. Ang susunod na laro para sa USA ay isang exhibition matchup laban sa Serbia at NBA MVP Nikola Jokic laban sa kung kanino nila sisimulan ang paglalaro sa Olympics sa Huwebes sa Abu Dhabi. Si Anthony Edwards ay nagpapakita ng malakas na kaso upang makuha ang isang starting spot para sa Team USA sa Paris Olympics ngayong summer. Ang star ng Minnesota Timberwolves ay magaling sa exhibition matchup laban sa Canada at Australia nitong Martes. Leading ang United States ng hanggang 22 points sa second half, bagaman ang Australia ay lumaban, na-cut ang deficit sa 4 points sa huli sa ika-4 na quarter. Gayunpaman, masyadong nahuli na sila dahil nanatili ang Estados Unidos para maipanalo ang laro. Pagkatapos ng laro, sina Edwards at Davis ay partikular na nakatanggap ng pagmamahal mula sa mga tagahanga at mga eksperto. Sa ngayon, sina Stephen Curry, James at Embiid ay ang nagsimula sa parehong Olympics warm-ups, isang malakas na indikasyon na ang trio ay maging starter sa Paris. Ang 2 spots sa tabi nila ay tila pinag-aagawan pa, kasama sina Jrue Holiday at Devin Booker na nagsimula laban sa Canada sa unang warm-up at sina Edwards at Jason Tatum na naging starter laban sa Australia. Si Kevin Durant ay hindi man naglaro sa alinmang warm-up habang siya ay nagpapagaling mula sa calf injury, bagaman siya ay may solid na posibilidad na makukuha ang starting gig. Parehong magaling sina Edwards at AD sa parehong mga laro, bagay na napapalakas nila ang chance sa starting spot. Tiyak na magkakaroon sila ng malalaking papel para sa Paris. Si Edwards ay mukhang mas malamang na magtatagumpay na makakuha ng starting spot maliban kung si AD ay mapapalitan si Embiid para sa starting center role. Mukhang posible ito dahil pagkatapos nahirapan si Embiid sa kanyang Team USA debut, bagaman mas naging mahusay siya ngayong Martes. Ang big man ng Philadelphia 76ers ay nagbibigay sa team ng pisikalidad sa loob na maraming mga team sa Paris ay hindi siya kayang tapatan na offer sa mga Amerikano ng bagong dimensyon. Ito ay nag-offer sa mga Amerikano ng bagong dimensyon. Ang pangunahing takeaway dito ay si Steve Kerr na may roster na puno ng mga superstar na magiging viable starters. Ilagay ito sa ilalim ng mabuting problema para sa isang coach na mayroon sila.
Nailigtas nito ang medyo mabagal na opensa ng Team USA na tila kontento na umasa sa mga talento sa kanilang mga star players kaysa sa magpatupad ng mga plays sa buong laro. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay labis na interesado sa kanilang pagtugis kay Lauri Markkanen ayon kay Shams Charania ng The Athletic. Iminungkahi ng Warriors ang isang package na kinabibilangan ng Moses Moody, ilang first round picks, ilang pick swaps at ilang second round picks. Gayunpaman, mataas ang hinihingi ng Utah Jazz na nagde-demand ng Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski at mas maraming picks, isang alok na tinanggihan ng Warriors sa ngayon. Ang Golden State Warriors ay ang most engaged team para kay Markkanen sa mga nakaraang linggo. Ayon sa mga sources ng liga na sinabi sa The Athletic na pinag-usapan nila ang isang proposal na nakatuon kay Moses Moody, ilang first round picks, ilang pick swaps at ilang second round picks. Gayunpaman, ang Jazz ay humingi ng mas marami sa mga batang talento at capital na pagmamay-ari ng Warriors, kabilang sina Moody, Jonathan Kuminga at Brandin Podziemski, kasama ang mga picks na hanggang ngayon ay tinanggihan ng Golden State ayon sa mga sources ng liga. Si Markkanen na naging isang mahalagang asset para sa anumang team ay nag-average ng 23.2 points, 8.2 rebounds at 2 assists noong nakaraang season habang nag-shoot ng mataas na may 48% mula sa floor at 39.9% mula beyond the arc. Ang kanyang performance kasama ang kanyang sukat at versatility ay nagiging sanhi upang maging inaasam-asam siya ng mga team, lalo na para sa isang team tulad ng Warriors na umuunlad sa isang high-paced, 3-point centric offense. Ang potensyal na trade ay hindi lamang tungkol sa agarang benepisyo kundi pati na rin sa mga hinaharap na prospect. Si Markkanen na magiging in-demand na free agent sa 2025 ay may malaking leverage. Ang anumang team na nagnanais na makuha siya ay gustong magkaroon ng mga kasiguruhan ng pangmatagalang commitment. Ang isang renegotiation and extension deal ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa sahod ni Markkanen na mangangailangan ng Jazz ng hindi bababa sa $15 million sa cap space para sa kasalukuyang season upang maisagawa ito. Para sa Warriors, ang mapagmay-ari si Markkanen ay magbibigay sa hinahanap nilang offensive boost at isang maaasahang pangalawang option kay Stephen Curry na sa kabila sa kanyang edad na 36-year-old ay nananatiling isang elite na player. Si Curry ay nag-average pa rin ng 26.1 points, 4.5 rebounds at 5.1 assists noong nakaraang season na pinapanatili ang kanyang status bilang isa sa mga premier shooters ng NBA na may 40.8% accuracy mula sa beyond the arc sa 11.8 attempts per game. Gayunpaman, ang mataas na hinihingi ng Jazz ay isang malaking balakid. Si Jonathan Kuminga na nag-average ng 16.1 points, 4.8 rebounds at 2.2 assists noong nakaraang season ay tinitingnan bilang isang future star. Si Brandin Podziemski, ang first round pick ng Warriors noong nakaraang taon, ay nagpapakita rin ng potensyal. Ang pagsasama ng mga batang talento at malaking draft capital ay magiging isang malaking sugal para sa Warriors. Ang trade discussions na ito ay nagpapakita ng urgency ng Warriors na sulitin ang kanilang championship window kasama si Curry habang binabalanse ang pangangailangang panatilihin ang mga young assets para sa hinaharap. Ang potensyal na pagkuha kay Markkanen ay maaaring mag-angat muli sa Warriors sa seryosong contention, ngunit ito ay nakasalalay sa paghahanap ng isang gitnang kasunduan na masisiyahan ang parehong team. Sa kasalukuyan, kailangang maingat na timbangin ng Warriors ang agarang benepisyo laban sa pangmatagalang epekto ng isang malaking trade na ito. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.